Maria Rowena Napungahan. Taga Davao City talaga ako. Isa akong kasapi ng organisasyon ng mga Madre noong 1994. Na-assign ako sa San Luis, Agusan del Sur. Doon ko nakilala yung aking mga dating kasama na Madre na isa pala sila sa mga sumusuporta sa mga NPA. At doon ko rin nakilala yung mga NPA na sinusuportahan namin. Kasi yung mga taong yung kasi, una nila nabibiktima yung mga lumad o yung mga nitibo na nasa bundok. Yung mga hindi naaabot ng ating gobyerno na kami lang ang tanging nakakapunta. So, yun ang madaling makuha pala ng NPA. So, sa aking 2 taon o 3 taon na pagtira sa Agusan, bilang isang madre at bilang taga-suporta na rin ng NPA, malaking bagay na rin yun kasi doon ko rin nakita kung anong klase pala yung gobyerno nila at gobyerno natin. Kita ko yung pagkakaiba ng gobyerno natin at gobyerno nila. So, anong dahilan naman at nakumbinsi ka nila na maging kasapi yung nadatnan ng mga madre na sumusuporta sa NPA? Paano ka nila nakumbinsi at anong nagtulak sa'yo para sundin din yung gusto nilang nangyari? Kasi sa nakikita ko talaga noon, hindi naman kasi naabot ng programa ng gobyerno yung lugar na napupuntahan ko sa San Luis. Siguro mga 36 kilometers away from the poblasyon. Kulang sila sa edukasyon, kulang sa pagkain. Ang isa talagang malaking impact doon is yung sa mga kabataan na wala silang nalalaman kundi yung kung anong tinuturo ng NPA, yun lang talaga ang natututunan nila. Tsaka ang isang ano pa doon is yung mga change. Kasi sabi ng NPA, ang turo kasi ng mga NPA sa kanila na sila ang makapagbago ng sistema ng lipunan natin. So sa kanila yung totoong gobyerno kasi sila yung tumitingin sa mga maliliit. Napapabayaan sila ng gobyerno. So sila, ang kanilang organisasyon lang daw ang tumutulong sa katulad nilang napapabayaan ng gobyerno. So parang naniwala na rin ako kasi hindi nga naabot ng gobyerno. Tapos ang ano pa doon is yung militarisasyon na sinusunog ang bahay ng mga sundalo. Kinukuha yung kanilang mga ari-arian, yung bang mga kambing, yung mga iniihaw ng mga sundalo nyo dati. So parang yun mas lalong nakapag-udyok sa akin na tama pala itong sinasabi ng NPA. Sila pala ang tama, mali pala ang gobyerno. May time ba na nasaksihan mo na yung pangyayari na sinagawa na yung mga sundalo ng araw ay sinunod? Nung nag-operation ang 30IB doon sa Mahagsay, San Luis noon na lumabas, umalis yung mga tao sa barangay. Kasi naiipit sila sa labanan. So ang ginawa nila, bumaba sila sa poblasyon. So wala namang, ang iba tumira na sa gubat, yung hindi nakita ng kasi lahat na noon parang sinuma na ng sundalo na lahat ng residente ng barangay na yun is NPA. Yan yung panahon yata ni Cory Aquino Del Ramos yata yun. Anong mga taon yun? Mga 1990 to 1992. So, anong sumunod na pangyayari nung nasa Agusan ka? Nakipagsimpatya ka na sa mga madre na support sa NPA? So, ang ginawa namin doon is humingi kami ng financial aid sa labas. Kasi meron naman kaming reason kasi paano namin pakakainin itong isang barangay na, ang mga 3 barangay na mga lumad. So, binigyan naman kami ng tulong ng taga-ibang bansa. Na sa aking lingid sa aking kaalaman is yung 60% na nakukuha naming pera is napupunta sa NPA.
Tsaka yung 40% lang yung napupunta sa lumad. Oo. Lingid sa akin kaalaman yun kasi hindi naman lahat ng mga nangyayari sa kanila di sinasabi sa akin. Yun lang yung nakikita ko. So, nung na-discover ko yung mga pangyayaring yun, parang unti-unting, parang may mga katanungan na sa isipan ko, pero hindi ko lang masabi. Yun bang, ano ba talaga yung purpose ko, bakit ako nandito? Para ba mas lalong, mas lalo bang ipariwara ko yung mga tao sa maling paniniwala or bahala magkamali ako sa aking desisyon pero tama naman ako. Kasi ganun din sa pagmamadre kasi hindi naman lahat sinasabi sa iyo kung ano yung nasa taas eh. Kung ano lang yung nakikita mo, kung ano yung inuutos sa iyo, yun din ang susundin ko. So, inatasan ako mag-organize noon ng mga youth. Pero yun pala is front lang ng mga kasama ko para makalikom naman ulit kami ng pera. So, saan galing yung instruction or yung utos atas na yun na mag-organize? Galing sa aming superior dati. Siguro kilala naman yan ng buong armed forces noon, si Sister Jan Dumaog. Kasi siya talaga yung malaki ang say niya doon sa sa kabila, lalo na sa Front Committee 88. Kasi doon ko nga nasasabi na may madre palang ganito ang pag-iisip. Every time na merong halimbawa merong gustong patayin yung grupo, dinadaan muna sa kanya. Kapag merong kinakangaro court, idadaan din sa kanya. So alam niya lahat kung ano nangyayari sa paligid. Alam niyo lahat kung sino? Hindi ko alam. Siya lang nakakaalam nun. So, alam niya lahat kung sino? Alam niya pala kasi isa naman pala siya nasa committee. So hindi lang, wala talaga akong noon, wala akong idea. Unti-unti siguro nung mga pangalawang taong ko na parang kumbaga na talagang nandun ako sa area talaga. So sa time na yun, continue pa rin yung pag-serve mo as a mother? Continue pa rin, kaya lang marami na akong mga katanungan. Parang may nagre-reveal din sa akin sa kalooban ko. Bakit ganito? Kasi nakikita ko na yung mga financial standing namin. Tapos nakikita ko rin na parang ginagamit lang namin yung lumad organizations o yung mga tao para makalikom ng pera. Yung pera naman pala, doon namin napupunta sa NPA, sa mga baril, sa mga bala, at saka sa mga pagkain nila. So, ang naiisip ko, ito ba yung, parang pinagtatawanan kami na ito ba yung values na itinuturo ko sa mga bata na dapat sa atin naman is yung loyalty, yung trust, yung katotohanan. Tapos, saan yung katotohanan doon sa mga tinuturo ko? Katotohanan na kasinungalingan. Parang ano ba, naging contrast na doon sa sinumpaan kong tungkulin. So, bilang yung time na yun, ilang taon ka nag-stay sa lugar na sa Agusan? Sa Agusan, sa Luis. Ilang taon ka nag-stay sa Agusan? Mula 1994 hanggang 1996. So, nung sa sumunod na taon na asang nasa? Nung lumabas na ako kasi mag-aasawa na nga ako noon, parang na-blacklisted na ako doon sa mga kasama kong madre. Kasi yun ang sinabi nila, kaya daw ako mag-aasawa ng lumad kasi gagamitin ko daw sa sarili kong interest. Kaya daw ako tumiwalag sa grupo kasi ako daw ang mayroong interest. Kasi nakikita ko kasi, kung titingnan mo kasi talaga, masyadong mayaman yung lugar. Kasi maraming kahoy, tsaka kumbaga talagang mayaman siya. So iniisip nila na gagamitin ko yung pagiging affiliate, yung magiging affiliate na siyempre ako doon, affiliated na, para sa sarili kong interest. Pero wala namang nangyari, hindi naman ako yumaman doon. So nung natuloy ba yung pag-asawa mo? Natuloy yun nung 1997, doon na ako tumira sa San Luis na talaga, doon sa bundok na dati pinupugaran ng mga NPA. So, mas lalong nabuksan yung isip ko sa mga kasinungalingang ginagawa namin noon.
Kasi may mga funding agency na nagbibigay na para pabahay sa mga lumad. Hindi na ibibigay. At saka isa ko pang na-discover is ayaw nila ng progress. Ayaw nilang maging progressive yung lugar. Kasi, syempre kapag maayos na yung kalsada, yung tao, talagang yung sasakyan nakakapasok na. So, doon ko nakikita na ano ba itong naitulong ko pala? Ano pala itong nagawa ko nung naging madre ako? It's more on kasinungalingan pala. Mas nakikita ko na ang NPA pala, ang naidudulot niya pala doon sa mga tao is ginagawa nilang alipin lang. Parang, kumbaga, pinipirahan lang nila. Yung bang para naging sanggalang nila para hindi sila malapitan ng mga sundalo. Kasi pag nandiyan yung mga tao, hindi man makaporma ang mga sundalo kasi So, nung ano, sino ang napangasawa mo? Huwag mo na bawakan. Siguro para kuhan. Yan na lang. Okay. So, yung napangasawa mo, paano ang katayuan mo sa ang napangasawa ko is anak ng Supreme Dato ng Banwaon sa San Luis. Isa lumad. Isa silang pamilya na sumapi lahat sa kabila, NPA? sa NPA. In fact, nung nag-aaral ng mga anak niya dito sa Davao, patago kasi hinahanap nga sila ng gobyerno noon. So kasi, hindi rin nakapag-aral yung nagiging asawa ko kasi siya ang kasama ng tatay niya noon sa bundok na naging wanted na rin ng mga sundalo. So, yung tatay niya, yung madasabi, yung naging biyanan mo is talagang NPA na Sila yung pamilya niya. Yung ganap na kasapi. Sila talaga yung ganap na So, kasapi. yung naging mister mo, ganap na kasapi. Sila ang naging ganap na kasapi. So, nung nalaman mo, o alam mo na talaga na NPA siya nung napangasawa mo? Alam ko na. So, nasa isip mo nun, ano bali ang plano mo sa buhay mo nun nung nag-asawa ka na alam mong NPA siya? Ang gusto ko lang naman kasi talaga noon, maski na nag-asawa na ako, gusto ko maipagpatuloy pa rin yung pagtulong lalo-lalo na sa mga kabataan. Pwede naman akong magturo ng maski yung literacy program lang nila. Kaya lang ayaw na talaga nila sa akin noon. Kasi yun na nga, pangit daw tingnan na ako dating madre nag-asawa ng lumad. Tapos, hindi daw maganda para sa kanila sa reputasyon ng isang kongregasyon. So, tinanggap ko yun. Wala akong naging trabaho for ilang taon. Tapos, ang hanap buhay lang namin doon is yung small scale lang na pagturoso. Tsaka yung mga baging-baging lang. So, mahirap din yung transition na from madre sa pag-aasawa. Ang hirap. So, paano nangyari na? Ano ang naging katayuan mo o posisyon mo nung napangasawa mo na Yung husband mo? Actually, yung buong pamilya nila is naging blacklisted sa NPA. Hindi na sinasama sa mga committee meeting, kung ano yung mga plano nila, hindi na rin sinasama. Wala nang parang in-outcast na yung pamilya nila ng dahil lang nung nag-asawa kami. So, ang nangyari nun, wala kami mapuntahan. Kasi yung mga baril ng biyanan ko noon, inunti-unti nilang, para bang sa talikuran kinukuha na nila. Yung bang hihiramin lang, ng NPA, hihiramin lang, tapos nila ibabalik. Tapos gumagawa lang sila ng senaryo para talaga mawala kami dun sa organisasyon. So, nung talagang tagutom na talaga, wala na kaming mapuntahan, nag-decide ang binan ko na sumuko na. Bumalik na talaga sa gobyerno kasi may mga emisaryo naman noon ang mga sundalo na sige, kung napababayaan kayo, di bumaba na kayo. Doon nag-decide ang binan ko, 1998. Nag-decide na bumaba na rin. Mas surrender kami. Oo. Mga 60 katao. Oo.
Mga 60 lumads na nag-surrender noon sa Patinay, sa Agusan. So, nasubukan mo ba na sumama sa bundok na sa armadong grupo? Papunta-punta lang, pero actually hindi naman talaga ako yung bang sumasama kapag ano. Halimbawa may mga pupuntahan silang, halimbawa may i-raid silang ano, detachment. Alam lang namin kasi bago naman kasi, alam mo kasi yung mga NPA, bago naman kasi sila magre-raid, parang magpa-practice yan sila eh. Tapos kinisi nila kung ilan yung may iwan, ilan yung tao sa detachment. Tapos kung sa ano lang, talagang maano sila eh, maliksi. Yun lang siguro ang mga na ano ko kasi di-demonstrate naman nila kung paano sila pupunta sa detachment eh. Natatawa nga kung ilan yung magiging wounded nila, sino yung mauuna. Halimbawa, ang pupunta is mga 40 katao, mauuna yung 8. Yun talaga yung pang-front nila na high-powered. Tapos susunod naman yung 8, tapos yung sa likod yung mga medic na. Bali, parang tatlong ano yun sila eh, parang ganun yung kanilang ano eh. So, yung medic, kapag ka may nawundi doon, yun na yung gagapang kunin yung parang, yun lang naman ang style ng, yun ang trabaho ng medic eh. So, hindi pa ako nakasama talaga doon sa ano. Wala kasi, hindi naman kami, So, sa pagsama-sama mo, hindi ba yung ibig sabihin na yung pagsama-sama mo o yung pagsama mo sa mister mo sa kampo nila, anong napapansin mong mga taktika na ginagawa nila o yung pinaplano nila against the military? Paano nila ito ginagawa? Ano yung strategy? Katulad din sa atin dito na meron din silang ano, yung mga intel din sila eh. So, yung may mga casing din sila. Actually, yung iba dyan may mga kamag-anak na nandun sa loob. Tapos, not knowing nung kamag-anak na nagtatanong-tanong, syempre kapag nga nalalasing, nasasabi kung anong nangyayari dun sa loob. Isa na yun sa kinukuhaan nila ng ano eh, ng information. Tapos yung mga ano lang, basta yung katulad ng ginagawa din ng mga sundalo. So, gumagamit din sila ng lumad as their intelligence na. Oo. Diba yung isang ano dyan is yung mag-uutos ka ng, karamihan kasi sa mga bundok yung mag-uutos ng pakwa ng tubig, pasok sa loob. Wala na, binabantayan kung ilang ano ba, bunkers. Saan ba yung bunkers ng commander. Ano, may casing na nila yan. Sa, may ano ba, nakaka-attend ka rin ng mga meeting nila? Oo. Kapag anniversary nila, yung mga plenum. Oo naman. Sino-sino yung mga commander na kilala mo na sa grupo nila noong araw? Actually, noong Madrid pa ako, ang parang nakikita ko lang na ano talaga, yung si Father Navarro, Frank Navarro, yung sa Surigao noon.